Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Hindi na nakapuslit at nakatanggi pa ang suspect sa pagpatay sa 15 anyos sa dalagitang hindi na nakauwi mula sa eskwela mula pa noong Enero 6. Ang suspect ginahasa na, pinugutan pa ang biktima. Wanted pa rin ang lalaking yan na nakunan sa CCTV bago at matapos umanong halayin ang kanyang kaibigan sa Maynila. Ang suspect, isang pulis. Halos 100 na ang nahuhukay na patay sa gusaling natabunan ng gumuhong landfill sa Cebu City. Habang nasa 20 pa ang hinahanap, may pag-asa pa kaya na may makuha pang buhay. Nakatakda na raw sumulat ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakay nila, linawin kung hanggang kailan pa talaga ang komisyon. At Robin Angeles at Angela Muji naging emosyonal sa premiere ng kanilang pelikula na A Werewolf Boy. Bakit kaya? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my time. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kita. Mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumal-dumal ang sinapit ng 15 anyos na babaeng natagpo ang patay sa Bukidnon. Walang awa kasi siyang hinalay at pinugutan ng sospek. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 15 anyos na dalagita sa Bukidnon. Pauwi lang sana siya galing eskwela nang gahasain at pugutan siya ng ulo. Alas 4 ng hapon, January 6, huling nakita ang grade 9 student na si Elias Pola. Ayon sa mga kaeskwela niya, naglalakad pa uwi noon ng dalagita. Pero lumipas ng isang araw, hindi pa rin nakakauwi si Pola. Ang kanyang pamilya at mga kapitbahay na walang tigil sa paghahanap, nagpatulog na sa mga pulis kinabukasan. Hanggang sa isang report ang natanggap ng Valencia City Police. Meron pong bangkay po na na-discover. Yung ulo niya po is nakahiwalay sa kanyang body. Nag-request po tayo ng SOCO para i-process po ang ating crime scene. Sa kasamaang palad, nakumpirmang si Paul ang natagpo ang bangkay. Sa mga ebidensya at impormasyong nakalap, isang person of interest ang lumutang. Puntahan natin. Itong POI natin is hinak niya po yung tanod na pumunta doon. Nakailag naman po yung dipat. After doon, tumakas ang suspect. Dahil kaliwat kanan ang PNP checkpoint sa lugar, hindi na nakalayo ang 29 anyos sa POI at kusang loob din na sumuko sa isang dato sa barangay. Sa police station, inamin niya ang karumal-dumal na krimen. Nag-confess siya po na nirape nga niya at pinatay ang biktima sa may tubuhan. Processing na po tayo sa pag-file ng kaso na murder. Nagpa-process na rin po kami na ipa-drug test siya. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang buka ng balita. Hinahunting naman ng mga otoridad ang isang pulis Maynila na inireklamo ng panggagahasa. Mahihirapan siyang itanggi ang krimen dahil nasa pool sa CCTV nang bitbitin niya sa motel ang kanyang biktima. Magbabalita si Ian Suyu. Sa CCTV footage na ito nakuha noong December 4, makikita ang lalaking pumasok sa isang motel kasama ang isang babaeng walang malay. Ang lalaki sa video, isa palang pulis. Kaibigan naman daw niya ang walang malay na babae. Sa isa pang CCTV footage, ipinasok ng pulis sa kwarto ang babae. Makalipas ng ilang oras, bumaba ang babae at pagewang-gewang na umalis ng motel, pero sinundan pa rin siya ng lalaki. Ang siste, hinalay daw pala ng pulis si ate. Nagsumbong agad ang 27 anyos na biktima sa kanyang asawa saka humingi ng tulong sa otoridad. Allegedly kasi itong pulis natin at itong
biktima, pati yung kanyang asawa, ay magkakaibigan sila. So nagkaroon siya ng tiwala dito sa pulis natin. Kaya sumama siya na makipag-inuman. Pagkasumbong sa mga pulis, agad nagsagawa ng entrapment operation. Pero ang suspect hindi lumutang. Sa records ng PNP, patrolman ng suspect na nakatoka sa Investigation and Operation Unit ng Police Station 4 sa Maynila. Kinondena naman ng NAPOLCOM ang nangyari, lalo't isang pulis ang dawit sa krimen. Nakikipagtulungan din ang NAPOLCOM sa biktima. Nakita ko rin yung videos. Actually, nagulat ako nung nakita ko. Hindi ko akalain na ganun yung makikita ko. Hindi maaari ang ating kapulisan may involved sa ganito klaseng kaparaanan. Sa ngayon ay nakaawol ang suspect na mahaharap sa reklamong rape. Nakatakda rin siyang kasuhan ng kasong administratibo na maaaring magresulta sa suspensyon at pagkakasibak sa pwesto. Kapatid para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Samantala, nagkaroon naman ng panandaliang lava fountain sa Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOX, nagbuga ang mayon ng lava na umabot hanggang 100 metro ang taas mula sa summit crater nito. Tumagal yan ng 35 segundo. Nakunan din ng monitoring camera ng Mayon Volcano Observatory at Mayon Rest House Station ang lava fountain. Dahil dito, pinalawig ang notice to airmen. Samantala, labas-masok sa ospital at tila hindi na matapos-tapos ang gamutan ng isang babae sa Baras, Rizal. Na-diagnose kasi siya na may tuberculosis sa bituka at nakararanas ng late reaction sa mga ibinigay na gamot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa kabila ng mga karamdaman, pilit na nagpapakatatag at patuloy na lumalaban. Ito ang araw-araw na buhay ng isang babae mula sa Baras, Rizal. Mahigit 2 taon ang paulit-ulit na gamutan at bisita sa ospital ang kinaharap ng 30 anyos na si Daisy Rimilida. Noong taong 2023, na-diagnose siya ng pulmonary tuberculosis at gastritis. Bali, kaka-recover ko lang din po noong 2024. Then, bumalik po siya last year po. Nagpa-colonoscopy, endoscopy ulit po ako. Ang nakita po sa colonoscopy ko is mayroon daw po akong TB sa colon nga po, gastrointestinal tuberculosis. Akala ni Daisy tapos na ang kanyang laban, pero muli itong bumalik, kaya kinailangan na naman niyang sumailalim sa gamutan. Sa kasawiang palad, nakaranas siya ng late reaction sa mga iniinom na gamot na nagdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kanyang katawan. Pati po yung gana sa pagkain, nawala na po ng gana sa pagkain. Then, nagtuloy-tuloy po siya na parang palala ng palala. Parami po ng parami yung singaw ko po sa bunganga. Hanggang sa lalamunan po meron po siya. Yung sa picture ko po na yung sa may kamay at paa ko po na may maitim. Ang sabi po kasi sa akin, late reaction daw po sa gamot yun. Possible daw po, baka daw po sa gamot sa TB meds ko po. Aniya sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin siyang lumalaban. Ang kanyang pinanghahawakan, ang kanyang nanay na kahit senior na, hindi napapagod sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa kanya. Medyo limited po yung pagkilos ko. Kasi ngayon po kasi yung paa ko po, manhid po siya. May time po siyang makirot. Kaya nahihirapan pa ako maglakad. Gusto ko na nga po talaga magpa-psychiatrist kasi po yung anxiety, grabe po eh. Kasi parang gumaling ka na, bumalik ka ulit dun sa sa panibagong laban ulit eh. Sa ngayon may mga karagdagang test pa na kailangang isagawa kay Daisy. Dahil dito kumakatok po siya sa ating mga puso para sa anumang tulong na maaaring maibigay. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin, tsaka sa mga nagdasal po. At sa mga tutulong pa po, maraming salamat po sa inyo and God bless po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa United Arab Emirates para sa kanyang working visit.
Dadalo si PBBM sa Abu Dhabi Sustainability Week at lalagdaan din ang Comprehensive Economic Partnership Agreement. Bago bumiyahe pa abroad, lumutang ang isyong may niluluto umanong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil sa umanay betrayal of public trust. Hindi naman daw ito alintana ng Malacanang. Tiwala ang palasyo makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali si PBBM. Idinaan naman sa Mala Game Show ni Senator Amy Marcos ang panibagong mga birada sa administrasyon at sa ilang kasamahan sa Senado. Sa kanyang bagong video na tinawag na Who Wants to be a Trillionaire, tinanong ang senadora tungkol sa anomalya sa flood control. Dito niya binira na iisang pamilya lang daw na nakinabang at may kontrol sa mga dapat at hindi dapat isama sa investigasyon. Walang direktang pinangalanan ang senadora pero binanggit sa video na mga kamag-anak niya raw ang tinutukoy rito. Binara rin niya ang ICI na masyado raw masikreto at parang may tinatago, pati ang mga mambabatas na balimbing at tuta raw ng palasyo. Pink! Diba? Nagpapalit-palit ng kulay. Yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. Sa Senado, anong SP ang tawag sa pinakamakapangyarihan at siyang presiding officer ng mga meetings at sessions? Ang tamang sagot, servant of the palace. Ha? Pwede ring secret protector. Hindi rin nakaligtas ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na inaabsuelto raw madalas ang mga kaalyado lang ng palasyo. Pati nga raw si Vice President Sara Duterte, pilit na dinidiin at ginagawa ng kung ano-ano para ma-impeach. Meron pang isang way para maging trillionaire ka. Ha? Ano yun? Paano? Makipagplastikan ka. Pagtakpan mo sila. Manahimik ka. Magmasid-masid ka. Ipagtanggol mo ang korupsyon nila. Searching Key, paano na hindi ako malulugi sa negosyo ngayong 2026? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kamusta na mga kabudgetarian at mga negosyante? Ako po si Chinkitan ng inyong pambansang World Coach. Ngayon sa episode na ito, pag-uusapan natin ang top risk kung bakit nalulugi ang isang negosyo. Hindi kayo para takutin, para kayo ay ika nga i-ready. Alam nyo, ayon sa datos po ng MSME reports, tumataas daw ang operating cost. When you say operating cost, rent, raw materials, labor, mas competitive na po kasi hindi lang po traditional market, may online market na rin po. Mas mabilis na rin mag-shift ang customer behavior at maraming negosyo po ang nagsasara within 1 to 3 years. Again, kasi nga, bara-bara, walang sistema. So, ano po yung mga signs na medyo delikado na po ang ating negosyo bago tayo sa solusyon? Number 1, palaging kapos ka sa cash flow. O yung parang nangungutang ka para ipondo na lang para sa mga babayarin mo. And then number 2, lumiliit na rin yung benta mo for the consecutive, pababa ng pababa, parang spaghetti, hindi tumataas. At umaasa ka na lang sa loans pang-operate, nangungutang ka na, minsan kumakapit ka pa sa 5-6. At hindi mo natatrack ang iyong cash flow. At yun nga, so yan na po yung mga signal na hindi maganda. Kaya mga kapatid, ako po ay nakikiusap po sa inyo, anong unang kailangan natin bantayan para hindi tayo malugi? Cash flow is king. Bantayan po natin yung perang pumapasok kaysa perang lumalabas. Okay, kaya kailangan po natin, check muna natin, baka minsan, hindi na nga pumapasok ang pera, nalulugi pa tayo. Di ba? Number 2, control natin ang ating gastusin. Kung pwede, kung medyo mahirap talaga, i-renegotiate natin yung upa, di ba? Maghanap tayo ng supplier na mas mura, di ba? And then tanggalin na natin yung mga hindi kumikita at bumibenta, di ba? Next naman po, syempre maghanap na tayo ng panibagong market. Bagong kliyente, bagong platform, bagong produkto. Kasi kailangan natin mag-offer ng bago. At syempre naman, very important yan kailangan mag-build na tayo ng tinatawag natin ng magandang emergency fund. O pag kumikita na ulit. Kasi nga pag wala tayong emergency fund, doon po tayo nagkakaroon ng problema, nangungutang po tayo. Kaya nga mga kapatid this 2026 po, i-monitor natin ang cash flow natin, i-control natin expenses natin, diversify natin income, gumawa tayong emergency fund at mag-adjust po tayo.
Sana itong 2026 ang isa sa pinakamagandang taon. Alam ko pong challenging, pero kung gusto gumawa ng paraan, di ba? Hindi gagawa ng dahilan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Susunod, Bangsamoro Transition Authority nagkasundo na sa wakas sa bagong mga distrito sa BAR. At mga nalalabing miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, susulat na raw kay Pangulong Bongbong Marcos para tanungin kung hanggang kailan na lang ang komisyon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Aminado ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi rin nila alam ang magiging kapalaran ng kanilang ahensya. Sa panayam sa story ko ng One News, sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na wala pa silang natatanggap na bagong balita mula sa palasyo. Sa ngayon, iisang commissioner na lang ang natira sa ICI matapos magbitiw sa pwesto sina dating DPWH Secretary Babe Singson at Rosana Fajardo. Hanggat walang kapalit, hindi raw sila makapagtrabaho ng maayos. Kaya planong sumulat ng ICI kay Pangulong Bongbong Marcos para malinaw kung ano ang plano nito sa ahensya. Importante na malaman po natin because in fairness po sa aming mga empleyado, sa mga hinayad po namin na mga empleyado namin sa ICI, they also need to be informed so that they can prepare po kung ano man ang mangyayari. Samantala, nagpaalala ang palasyo sa mga testigo sa flood control scandal na huwag magpabudol. Nag-ugat yan sa post ni Ramon Tulfo kung saan sinabi nitong may game plan daw ang BGC Boys o ang mga dating DPWH District Engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon daw sa source ni Tulfo, ang pag-asa nila ay kung maa-acquit sa impeachment si VP Sara at magiging presidente sa 2028 para mabigyan sila ng pardon. Huwag silang magpabudol. Dahil mayroong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. Nais naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kung saan sinasabing nagtatago si former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, una sa lahat, sigurado na ba ang ating mga otoridad na nasa Portugal talaga si dating Congressman Zaldico? Angela, sa pagharap ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla, yan daw yung huling impormasyon na nakarating sa kanila, no, na nasa Portugal at may hawak na Portuguese passport. Itong si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naman ang magiging proseso para magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, Julie? Para mapauwi nga si Ko, iniutos na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-apply ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kung saan nga hinihinalang nagtatago si Ko na may hawak or sinasabing may hawak na Portuguese passport. Ito'y kahit wala pang official na extradition treaty nga ang Pilipinas at Portugal. Hihilingin daw yung repatriation ni Ko through the Interpol kung talagang nasa Portugal nga siya. No? Sa usapin naman kung meron pa bang ibang paraan para mapauwi si bansa si Ko, ang sabi ni Remulla, no, bukod sa pag-apply nga ng extradition treaty, titiyakin lang din daw nila na magiging rational, legal at saka acceptable yung mga paraan na gagawin nila. Magbuti na rin daw na ang makausap pa yung DFA at yung Ombudsman sa iba pa, and DOJ sa iba pang mga possible ways. Well, aside from this, Julie, may nakikita pa bang balakid para mapabalik dito sa ating bansa si Zaldico? Sa ngayon, Angela, optimistic naman sila na sakaling nga matupad itong extradition treaty, mapapauwi ng bansa si Zaldico. Although nung tinanong nga kung ano pa yung other ways, yung ibang options na pwedeng gawin ng Pilipinas, ipinasa na tayo sa iba pang ahensya ng pamahalaan na maaari daw makapagpaliwanag.
Alright, of course, Julie, no, isa pang personalidad ang missing in action, nawawala. Hindi naman daw siya nagtatago, sabi ng kanyang abogado na si Attorney Torion, itong si Senator Bato de la Rosa mula nang mapabalita nga na meron, no, allegedly arrest warrant na siya sa International Criminal Court. Hindi pa rin daw ba nakikita ni DILG Secretary John Vic Remulla yung warrant? Angela, allegedly warrant pa rin daw yan kung si Remulla ang tatanungin. Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang formal or official na copy nung arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula nga sa International Criminal Court. At syempre ngayong araw din ipresenta naman ng palasyo ang plano para sa budget ng DILG ngayong 2026. Ano ba ang detalye dito, Julie? Angela, palalakasin daw yung papel at yung kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Una, sila na daw yung hindi na lang sila magiging tagapagpatupad ng mga proyekto, kundi hawak na nila yung manibela. Ayon mismo yan sa DBM. Mas malinaw na daw yung papel at pananagutan ng LGU at hindi pwedeng may ilalagay na proyekto sa isang lungsod o bayan na hindi alam ng lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, manggagaling na sa kanila yung mga proyekto nila. Mahalaga daw na malinaw yung patakaran na yan under 2026 budget para hindi na pwedeng magkagulatan katulad nga ng sinasabing nangyari sa flood control projects na hindi alam o nagugulat yung isang mayor na meron palang ganitong isang proyekto na nakalista sa kanilang bayan. Ang budget daw ay hindi na dapat sorpresa kundi alinsunod na sa plano. And of course, natalagay din ba yung magiging plano sa ICI, no, or Independent Commission for Infrastructure? Meron na bang sulat na ibigay ang ICI tulad na nabanggit ni Special Advisor Azurin na ibibigay daw sa palasyo? Sa ngayon, wala pang update doon sa sinasabing ng sulat na ibibigay ng ICI kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero malinaw pa rin daw yung direktiba ng Pangulo sa ngayon, ipagpatuloy yung mandato ng ICI at yung obligasyon nila na maging fact-finding committee. Wala pa rin daw, Angela, na ipaparating kung magkakaroon na or kung sino yung magiging replacement doon sa dalawang commissioner ng ICI na nagbitiw sa pwesto kailan lang. And of course, we would like to know also kung meron ka na bang update dito sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa UAE. Yes, kagabi, alas 11 ng gabi nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa UAE and kaninang umaga, pinulong din niya yung mga miyembro ng gabinete na kasama niya para sa isang working breakfast. Kaninang umaga, pagkatapos ng pulong, magkakaroon naman ang Pangulo ng or makikipagkita naman siya kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Abu Dhabi para kumustahin yung mga kababayan natin doon. Bahagi, Angela, ng delegasyon sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Razaro, DOF Secretary Frederick Go, DICT Secretary Henry Aguda, PCO Secretary Dave Gomez at si Ambassador Alfonso Ver. Magiging highlight ng pagbisita ng Pangulo yung paglagda nga ng dalawang bilateral agreements ng Pilipinas at UAE sa defense cooperation at yung isa naman ay yung Comprehensive Economic Partnership Agreement. Iyan yung unang free trade agreement ng Pilipinas sa Middle East. Angela. Julie, balikan ko lang yung kaninang pinag-uusapan natin tungkol nga dito sa mga paraan, no, na para mapauwi o mapabalik dito o ma-implement yung warrant of arrest dito kay dating Congressman Zaldico. And bukod dun sa mga nabanggit mo din kanina, gusto ko lang din i-explore yung sinasabi nga na proposal ni Senator Ping Lacson na United Nations Anti-Corruption Treaty na sinasabi nila that would help daw na malocate nga itong si former Congressman Zaldico. Ito ba ay na-explore na nila? Ano yung magiging paraan para ito ay magamit din ng Pilipinas, makatulong nga na malocate ito at maaresto si former Congressman Zaldico? Angela, hindi kasama sa mga napag-usapan kanina itong iminumungkahi ni Senator Ping Lacson. Hindi rin ganun kalawak yung scope. Kumbaga, ano ba yung mga options na pwedeng i-explore sa mga nabanggit ni Remulla kanina. Kasi yung instruction lang daw sa kanila, tungkol nga lang doon sa treaty. So yung other options, magandang maipaliwanag daw ng other government agencies. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Julie Baiza.
Umakyat na po sa 11 ang nasawi sa gumuhong landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City, habang 25 pa ang nawawala, kaya nagpapatuloy ang search and rescue operations. Kasabay po nito, naglabas ng cease and desist order ang DENR Central Visayas laban sa operator ng landfill na Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Cebu City Mayor Nestor Archival. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Thanks for joining me. Magandang tanghali. Mayor, ano na po yung pinakahuling update? Hingi lang po kami sa update po doon sa search and rescue operations dyan po sa landfill sa Barangay Binaliw. Tama po ba na may mga signs of life pa po na nadedetect? And yesterday, mayroong company na Apex Mining sa Davao, mayroon silang dinalang equipment na nagsabi na mayroong signs of life. So that's why yesterday and until now, nandito pa tayo sa rescue operation. Although nakalapit na yung 72 hours. Pero sa mga ganito pong operasyon, hanggang kailan po ba mananatiling search and rescue itong operasyon na ito at kailan po opisyal na ililipat po o gagawing search and retrieval? Yesterday, supposed to be mag-meeting kami with the rescuers and the company. But medyo because yung mayroong nag-rearrange yung schedule, mamayang hapon we will have to meet and then we will decide already kung rescue pa tayo or sa retrieval na. So within today, malaman natin. Okay, sir. Mayor, ano po yung mga tulong na ibinibigay po ng city government sa pamilya ng biktima at sa mga survivor? Right after the incident, nandun ako, I assured the family that whatever help they need, the city government will provide. However, after the incident, one day after, we had a meeting with the Prime Waste Solutions, DNR, the SWD, and rescuers team, sabi ng company that they're going to shoulder. So, in fact, kasi nandito tayo sa rescue operation pa, although ma-rescue, mayroon talagang casualty. So mayroon na silang na-agree with one of the funeral parlors sa Cebu na kung mayroon mang casualty, doon diretso din sa kanila. So the funeral services, actually sila ang mag-shoulder, pati yung mga tao na family sa mga members na nandoon sa nasa missing pa. So assured ang mga families na tutulungan sila sa company. And yung aftercare, or nag-assemble na kami the team sa DSWD, will be asking Dole to be part para tingnan natin yung anong magawa para ma-continue yung, of course, livelihood nila kasi 100 plus yan sila. So, ang as of the moment, ang casualty is somewhere 11. So, yung mga safe na empleyado, pati yung mga members o family members na nasawi yung member nila, kasama rin yun sa programa. And ano po ba yung talagang opisyal na dahilan ng pagguho ng landfill? May mga reports po tayo nasasabi na lumambot po yung lupa dahil din daw po doon sa September 30 earthquake, kaya may mga rock formations na nangyari. Ano po ba talaga yung official cause? Yeah, right now, wala tayong official calls na nalaman pa because the investigation is wala. Because right after sa rescue and retrieval, pag kompleto na yung mga accounted na yung lahat na tao, that's the time na simula natin yung investigation. Well, we understand nga po na kailangan po talaga unahin po na natin itong rescue, search and rescue operation po natin. Of course, may mga iba pong mga environmentalist groups na nagsasabi na nagkaroon daw po talaga ng kapabayaan sa local government pagdating daw po sa operasyon ng landfill na ito dahil matagal na daw po nirereklamo ng mga residente yung mabaho, yung mga untreated wastewater management doon, etc. Ano pong masasabi niyo po tungkol doon, Mayor? We will look into that kasi ako, Mayor, ako 180 days pa lang.
So we will look into that. Okay. Pero matapos nga po itong cease and desist order ng DNR, ano po ba yung magiging proseso ng lokal na pamahalaan ngayon? Kaugnay pa rin po sa operasyon ng landfill. Well, again, the process would be continue the rescue and right after the rescue, retrieval. After the retrieval, and ngayon magbabuo tayo ng isang grupo, of course, together with the DNR, kung anong mag-check, kung ano talaga ang nangyari. Now, eventually, ang magbigay ng mga clearance doon, was one is yung part tayo, is yung sendro natin, pati yung DNR. And that's the time na magkakawa tayo ng statement kung ano talaga ang gagawin. Oo. Are we also looking at po, kasi may of course nagsasabi po tungkol doon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na hindi naman daw po talagang napapatupad, hindi lang po sa Cebu but in other areas of our country, na kaya po nagkakaroon lang daw po ng aksyon kapag may mga ganitong insidente na nangyayari. I understand, nabanggit nyo po na 180 days pa lang po kayo sa opisina, but looking forward po in the future na inyong pamamahala, ano po ba yung nakikita nating plano na gagawin natin para po hindi na po maulit yung ganitong trahedya? Okay, nag-start ako July, and then pag October, November, December, meron kaming meeting with the Solid Waste Management Board na kailangan we are going to pursue yung implementation sa 9003. Because one part of it is kailangan i-segregate para yung waste going to the landfill ma-lessen, which is nag-prepare na tayo. So, ang schedule supposed to be is from January 1 to January 15. Mayroon tayong reorientation, education. Then, January 16 to 30, mayroong dry run. And then, February 1 going forward, yun ang pag-implement sa batas, sa ordinance. But ito, medyo lang because ito yung nangyari. So, we will move. But certainly, what we're going to do is to implement the national law and the ordinance which we have crafted in the city government. Pero aware po kayo. Yeah. Go ahead po. Yeah. And the other thing is, we would like also to set guidance from the DNR kung ano talaga ang direksyon. So, kung mag-segregate tayo, of course, mag-segregate. But there are some things that kailangan mo gawin, like posting. Yeah. So, mayroon kaming composting, but because of that high volume, it's very difficult to have that high composting. So, we would like to ask DNR, the same way, like me, ako, mayor. So, all other mayors is asking, ano ba talagang right na, let's say, direction or technology regarding sa solid waste at saka yung mga hindi na ma-recycle na mga items. So there are a lot of proposals regarding to waste energy, but we want also to be guided kung ano talagang technology na pwedeng magamit doon. Pero Mayor, kayo po ba ay aware dun po sa nabanggit ko pong mga reklamo even before pa? And they're also pointing out po kasi noong 2019, ang Cebu nga daw po ay may 600 tons of mixed garbage na nilalagay, itinatambak dito po sa Binalio landfill. At gumastos na daw po ang Cebu government ng 50 million a month para po ma-transport at ma-dispose itong mga basura na ito doon sa Binalio landfill. That's correct, yes. Yes. Yeah, what we're trying to do now is to find ways to reduce it by segregating. Then we have also talked to some companies already that they are willing to accept the waste, which are actually the plastics. So that's slow. Although it's slow, but we're doing a program which will lessen the solid waste.
Oh, kailangan talaga mahigpit na pagpapatupad ng mga segregation ng waste management. Pero Mayor, ito pong 11 na nasawi ay maaaring mga anak po yan, maaaring sila po ay magulang. So syempre po, ang tanong po dito, paano po natin masisiguro na ang lungsod po na may masisiguro po ng inyong pamamahala na meron pong mananagot kung mapapatunayang meron nga pong kapabayaan sa insidenteng ito? Now, regarding sa mga families na, of course, yung naiwan because of yung nangyari, then as what I have told you, we are going to take care of those. But also, we will be asking the company to help them too. Yeah, oo. And aside from that, kung meron pong mga karampatang dapat kasong i-file against them, titingnan nyo din po yun, Mayor. Yes, of course, we will do that. Sigurado yan. But we need also to get that right direction kung kailan mag-start yung investigation, kailan matapos, and then whatever bigay natin sa kanila na penalty, then disciplinary actions, we will certainly do that. Alright, Mayor, habang po nagpapatuloy ang operasyon, paano po natin masisiguro yung kaligtasan din po, of course, ng mga rescuer at yung mga nakatira po, malapit pa po sa lugar? Now, sa city, mayroon tayong team na, the team na yung rescuers. Mayroon tayong team na safety officers. The same way, yung DNR, yung kompanya nang nandito like Apex, yung Carmen Copper, and pararalan sila ng safety officer, and including the company which is the Prime Solutions. So safety is yun ang main priority natin. Mayor, tanong ko lang po since yun nga po may temporary may cease and desist order itong kumpanya na ito, no? Meron po ba tayong mga alternatibong tapunan ng basura ang Cebu City habang suspendido nga po itong operasyon ng landfill? Yes. Now, during our meeting with the DNR, meron silang identify na landfill na malapit sa city. And we were able to talk with the LGU, then napapayag na sila. So that's why, so far, for the next 30 days, doon tayo ilagay natin yung mga basura natin. Alright, sige po Mayor, muli maraming salamat po sa inyong oras. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat. Cebu City Mayor Nestor Archival. Mga bayi, diara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato ari niutok may atubang ug usab sa korte ang kontraktor nga si Sara Diskaya para sa iyang arraignment sa kaso nga may kalabutan sa flood control scandal. Mga ito update gikan kang John Roa sa News 5 Visayas. John, aduna na bay resulta ang hearing? Chiki, mao pagyud-paguman sa gihimong arraignment sa Regional Trial Court diri sa Lapu-Lapu City, kung diin mitambong ang akusado nga si Sara Diskaya. Present sab ang kontraktor nga si Roma Rimando ug ang 8 ka mga DPWH officials. Talabot kini sa kasong graft o malversation sa usa ka flood control ghost project sa Davao Occidental nga nagkantidad og 96.5 million pesos. Alas 9:40 gagani ang buntag sa dihang niabot sa Diskaya ug ang uban pang mga akusado sa korte alang sa ilang arraignment sa kaso. Bantay sarado si Diskaya o mga kauban ini sa mga taga-BGMP personnel. Hugot na seguridad usab ang ipatuman sa Hall of Justice kung doon ay nagbantay nga mga polis sa sud o gawas sa korte. Ni-plead not guilty si Diskaya sa gihimong arraignment kaganiya sa RTC Branch 27. Ingon man ang siyam ka mga akusado. Ganiya nakuratan ng mga tao sud sa korte, ingon man si Judge Nelson Leco nga mao'y naggunit sa kaso, human ang Assistant District Engineer nga si Michael Awa mikalit lang og ingon nga guilty sa dihang gipangutana sa hukom, pero gibawit ra dayon niya. Ni klaro si Judge Leco kung unsa gyud ang plea ni Awa. Isulti si Awa nga not guilty siya ug nasayop lang siya og sulti. Samtang chiki gibasura usab sa korte ang gisang-at nga motion sa legal counsel sa mga akusado sama sa motion to quash o pagbasura sa kaso. Kung ingon man kining motion
dito sa Davao Occidental gugol ang kaso. Para sa legal counsel sa mga akusado, wala jurisdiction ng RTC Branch 27 sa pagkupot sa kaso, kundi ang korte sa Davao Occidental kung diin nahitabo ang aligasyon o diin gibuhat ang krimen. Matod sa hukom, nga di makaapekto sa merit sa kaso kung sa laing lugar dunggon ang kaso, sama sa Maguindanao Massacre case kung diin gibalin ang kaso sa Manila. Siki, bawal mag-video o mag-picture ang mga sakop sa media kasod sa korte samtang nagpadayo ng hearing. Pwede ra mag-take note, pwede sa mag-video kung wala pa magsugod o pagkahuman na sa hearing. Sa February 3 na po ang pre-trial sa maong kaso. Siki. Wato na lang gina nato John. Daghan kayong salamat kanimo John Aroa gikan sa News 5 Visayas. Unya mga tutas ubos mga bay didto sa Mindanao kay napasa na gyud sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ang bag-ong districting law para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kaganinang kadlawon, pasado alas 12:30, dihang formal nga napasa ang maong balaod human sa napulo ka oras nga deliberasyon sa mga miyembro sa BTA. Sa ilawom ani, gihatagan ang Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur ug 4 ka distrito. Dunay 8 ka reserved seats nga gihatag sa Lanao del Sur ug sa Special Geographic Area. Kaning area mga bay mauni ang mga barangay sa North Cotabato nga mi-appeal sa BARM. 3 sa Basilan, 3 sa Tawi-Tawi ug 2 sa Cotabato City. Tungod ani pwede na gyud karon motakda ang Kongreso og petsa para sa pinakaunang Bangsamoro parliamentary elections nga kaduha na postpone. Diha ara sa Takutobron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Susunod, cast reveal sa series adaptation ng My Husband is a Mafia Boss, ikinatuwa ng Wattpad fans. At video ni Manila's finest Piolo Pascual para sa isang clothing brand, usap-usapan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hindi na raw kukumpiskahin ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng mga driver na mahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Isa ito sa mga binago matapos makakuha ang ahensya ng reklamo mula sa isang kilalang automotive blogger. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarique. Abiso po sa mga motorista, may bagong memorandum na inilabas ng Department of Transportation. Kung dati kumpiskado agad ang lisensya ng motoristang mahuhuli dahil sa traffic violation, sa bagong memorandum ng DOTR, sinuspinde na ang pangungumpiska. Binago rin ang panahon ng pagsettle ng mga traffic apprehension cases. Mula sa dating 15 calendar days, ay ginawa na itong 15 working days. Ayon sa statement ng DOTR, hindi na bibilangin sa 15 working days ang mga holiday at long weekend. Hati naman ang reaksyon ng mga motorista sa bagong memorandum. Ang ilan, positibo ang tingin dahil mas nabigyan daw ng malinaw na panahon at sukat na oras ang mga driver para ayusin at isettle ang kanilang mga traffic violation. Mas okay naman po siya sir kasi malaking abala po kasi sa amin mga bumabiyahe yun. Then lalo na may mga pasok sa trabaho. Marami rin proseso, matagal din talaga. Kumain din talaga ng ilang oras. Ang iba naman, nag-aabang kung masusunod nga ba at may papatupad ng maayos ang bagong memorandum. Magkaalaman na lang pagka nag-ring na. Kasi ang hirap ng kwan, ang lalaki ng violation nila ngayon libo Ilalagay naman sa under alert status ang lisensya ng may paglabag. At kung hindi mo ito masisettle sa loob ng 15 working days, automatic masususpend ng lisensya at posible pa rin mauwi sa revocation. Tanong ng maraming motorista, magiging malinaw na nga ba ang pulisiyang ito? Hindi lang sa mga driver, kundi pati sa mga magpapatupad ng batas trapiko. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarique po hatid ang muka ng balita. Sa mga palaging sumasakay sa LRT o MRT pero blanko sa eksaktong dating at alis ng mga tren sa estasyon, bumuo ng tracking device ang isang engineering graduate para makatulong sa mga commuter. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Usap-usapan ngayon ang extension ng LRT2.
More stations, easier commute nga naman. Pero para sa isang engineering graduate, pwede pa raw mas padaliin ang commuting experience mo. Unti-unti nang dinadagdagan ng mga train stations sa Metro Manila, tulad ng naging extension sa LRT1 na umabot na ng sukat noong 2025. Kaso kahit dumarami ang istasyon, ang problema pa rin, hindi alam ng commuters ang eksaktong lokasyon at oras ng dating at alis ng mga tren. Kaya may naisip na solusyon ng engineering graduate na si Clyde. Kasi napansin ko, lalo sa mga train, na kahit tatlo lang yung linya ng LRT tsaka MRT, marami pa rin naliligaw or nalilito. November 2025 nang simulan niya ang personal project na makapag-program ng handheld prototype device na isang train tracker. Dito makikita ang location, departure, approach at arrival ng isang tren. Makikita rin ang current at next station, kung anong pinto ang magbubukas, maging ang paglipat sa ibang linya. Ang nag-push sa kanya para planuhin ang proyektong ito ang railway systems ng mga kalapit nating bansa tulad ng Japan at Singapore. Hindi ko nahanap sarili ko na confuse or hindi ko nahanap na intimidating yung mga systems nila even though na mas malaki yung lines. Hindi pa raw tapos ang personal project na ito ni Clyde. Marami pa raw siyang gustong i-improve dito. Ang bala ko sana is to have an actual equipment or passenger information system as in na naka-install sa loob ng mga tren. So yun yung system na nag-handle ng mga announcements, ng mga displays. Inaaral pa raw sa ngayon kung posible yan at kung pwede bang gawing mobile app ang proyektong ito. At maliban sa mga tren, tinitingnan din ni Clyde kung pwede itong gawin para sa mga bus tulad ng EDSA Carousel. Madalas kamang laman ng kalsada o hindi deserve ng bawat commuter ang maginhawa, effective at efficient na public transport system. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancho po hatid ang mukha ng balita. Alam mga kapatid, pinakilala na mga bida sa series adaptation ng sikat na Wattpad story na My Husband is a Mafia Boss. Yan ay sina Joseph Marco at Rene Escanio. Narito pong report. Perfect casting, perfect kilig. Matapos ang ilang araw ng hulaan portion, ikinatuwa ng fans ang cast reveal sa series adaptation ng trending phenomenal online story na My Husband is a Mafia Boss na umanay na mahigit 280 million reads sa Wattpad. Mula sa panulat ng yumaong author na si Yana Loves You at sa direksyon ni Fifth Solomon, magtatambal sa serye sina Rene Escanio at Joseph Marco. Gaganap si Ren as Amy, isang masayahin, medyo clumsy at ka-love-love na college student. Mapapangasawa niyang karakter ni Joseph na si Zeke, na isang billionaire CEO na may malaking lihim. Isa siyang mafia boss. Kwento ni Joseph, grabe raw ang teamwork nila rito ni Ren. Makakasama rin sa seryeng isang solid at star-studded cast. Kabilang sina Frost Sandoval, Sarah Jo, Jamie Iliana, IC Ejercito, Kyoso Ginto, Alia Coco, Dan Aquino, RG Lim, PJ Rosario, Maru Delgado, Aramina at Priscilla Meireles. Abangan ang My Husband is a Mafia Boss sa Wattpad adaptation ngayong 2026 sa Viva One. Success po ang red carpet premiere ng A Werewolf Boy. At ang stars na sina Rabbit Angeles at Angela Muji naging emotional pa nga sa good reviews na kanilang nakuha para sa pelikula. Magbabalita si Von Belenario. Napayakap sa isa't isa sina Robin Angeles at Angela Muji matapos mapanood for the first time ang first ever movie nilang A Werewolf Boy. Emosyonal silang matapos ang palakpakan sa red carpet premiere ng pelikula sa isang mall sa Mandaluyong City. Bago ang premiere, naibahagi sa News 5 na Rabbit at Angela ang kanilang reaksyon sa nakuhang positive reviews matapos ang special screening for influencers at movie critics kamakailan. Sobrang sarap po sa puso and nakakatuwa po pero at the same time mas nakakakaba. Good news din ang hatid ng Robgel sa fans at moviegoers dahil pinababa ang ticket price sa SM Cinemas. 275 pesos sa mga sinihan sa Metro Manila at 230 pesos sa probinsya. Ang saya kasi mas madami makakapanood na movie natin. No? I'm so grateful that they made the price more accessible for people so that everyone has a chance to watch it. Hindi na ako manis ka.
Abangan ng A Werewolf Boy sa mga sinihan bukas nationwide. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Imbis na siya ang regaluhan para sa kanyang birthday, si Manila's finest star Piolo Pascual pa ang may gift sa kanyang fans. This is 49 mga kapatid. Kasabay ng kanyang kaarawan kahapon ay inilabas ng clothing line na Bench ang pagbabalik ni Papa P para sa kanilang reimagined living statue. Kita naman ang bunga ng hard work at disiplina ng aktor all these years. Hindi rin daw ito basta comeback ni Papa P kundi homecoming na rin. Aww. Eto naman, syempre, award season in full swing para sa Global Entertainment kaya pinarangalan na nga po ang mga natatanging pelikula at TV production sa Golden Globes Awards sa Amerika. Sa pelikula, Best Motion Picture for Drama ang Hamnet. Best Motion Picture for Musical or Comedy naman ang One Battle After Another na pinarangalan ding Best Screenplay at Best Director. Best Actress for Drama si Jessie Buckley para sa Hamnet. Best Actor for Drama si Wagner Moura para sa The Secret Agent. Habang Best Actress for Comedy or Musical si Rose Byrne. At Best Actor for Comedy or Musical si Timothée Chalamet para sa Marty Supreme. Historical naman ang panalo ng Korean animated film na K-pop Demon Hunters na nakuha pong Best Motion Picture sa animated category at Best Original Song. May inspirational message naman ang lead singer at composer na si EJ matapos niyang i-reveal na dati niyang sinubukang maging K-pop idol pero na-reject po siya. I can confidently say rejection is redirection. And so never give up. And it's never too late to shine like you were born to be. Golden. Love it. Anyway, guys, yun muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.